pagsuporta sa'min Ma'am W sa'yo. I was thinking, Miggy, about the Akay pick. Parang it's too Ooh. early for the side of the Versatime knowing na meron kayong Marcel for 5 dun sa mga clash points. Ikaw, what can you say? Kasi ang ganda ng first 3 picks ng Alter Ego this time. Ah, actually, ayun nga, feel ko rin yung Akai kung saan siya lalagay pero I feel that, Versatime did put that in kasi fife-flex na lang nila and then from the lineup na papakita talaga ng Alter Ego, dun na nila de-decide kung saan ilalagay. Kasi with that, posible pa rin mag-roam siya kasi we are seeing, Yu Zhong, so that's double zoning tapos puwede kang mag-damage dealer na jungler naman. So that's a potential for the side of Versatile. Pero on the side naman of Alter Ego, they end it with a very, kasi that's a really good carry pick, especially in this lineup sa sobrang kunat ng Versatile, no? Kailangan talaga may ano, may pangtunaw factor for the Alter Ego. And I think for the Versatile yung Akay na 'to will be the jungler, of the team. Kasi lumalabas na 'to and just like that, eto na yun ulit. Ayun na nga. Yung combo na ginamit nila nung una, for the best of 5 kanina, kagabi rather, against sa Aurora Gaming. Akay yung magiging jungler, Kalea yung magiging roam, and then XP for the Yuzhong. And, I think they're trying to push the first game against si Alter Ego kasi itong Alter Ego almost the same sila ng Verso, eh. Magkaiba lang talaga sila ng, playstyle pagdating sa mapa and, knowing na 'pag nahawak na nila yung ball game at the early stage, rekta na yun, eh, tuloy-tuloy na. Exactly, actually. Yung nakikita ko nga from the best of 5 series nila kanina sa Aurora, Versatime is really on that timer. Much like Alter Ego, alam nila which timings they have to hit during the times. Yung parang alam nila kung, okay, by this minute, dapat ganito na tayo. By second turtle take, ito na yung pwestuhan natin. So, dito na natin talaga makikita kung naka-adjust na nga rin pala sila. Kasi they did in fact get 2-0'd by Alter Ego. So, looking at the matchup naman, very fairly on the side siya talaga ng Alter Ego. Maganda yung draft ng Alter Ego, pero maganda rin naman yung response ng Versatime. So it's all gonna be a matter of execution. Right now, pasok na tayo sa Land of Dawn. It's the battle between the Alter Ego and the Versatile. Game number 1. Medyo mahaba-haba ito at good morning na sa lahat dahil tingnan natin kung sino nga ba una makakuha ng point for the two of the teams. Yung makikita kasi natin, parang balagbagan at bugbugan na dito sa top sa mid lane at si Kojic ay nabigyan nga naman. Siya yung first blood going to the side of Alter Ego. Although ay nakikita na natin because of that, a fan is now opened up for that invasion sa jungle nga ng Akai. Pero nakikita natin nagbibisita, nagbabalagbagan rin naman sila tuloy-tuloy dito pero mukhang disengage na lang. Hindi ko na nakita kung sino yung nakakuha ng retry pero if Alter Ego did in fact get that, that would be a very good start on their side. Actually, nakuha ni Dalvin Oo, yung yun na. iniintay nila na point dun. Siya pa yung nakakuha ng point. But speaking of Dalvin, Kimi yung nakakuha ng unang mark ng kill, for the side of the Alter Ego. At, para sa akin, Miggy, parang hindi ata maganda yon kung hahayaan ng Versatime na yung Kimi agad yung nakakakuha ng mga kill points. As alam naman natin, later on, kaya mag-clear niyan. Yung damage na panggagaling yung magical damage for that Kimi, yun yung magiging approach ng Alter Ego. Pero Versatime, ang early nung approach nila, para lumapit at lumalim yung fight nila knowing na wala pa tayong 2-minute mark, pa 2 minute pa lang. Ayun nga, eh. Actually, speaking of the Kimi, no? Kasi alam naman natin, usually early game, lamang yung Lucian against that Kimi. Pero the fact that nakakuha nga siya ng first blood, it means mas maaga nga yung timing niya at masasabayan na niya yung utility ni Kojic on that Lucian. And all the while, meron na nga nagsusuntukan dito. Na yun na naman, second kill para kay Dalvin. Pero eto na naman si AFK na iwan doon, saving Private Ryan. Pero it's too little too late, but then that is the opening Alter Ego wants to see, especially with this type of lineup. It's so hard for AFK, for the Versatime na try na mag-jump etong si Dalvin. Again, hindi niya pa nagagamit yung special skill niya. Nakakuha pa ng 2 kills doon in favor of that Kimi. At parang automatically, binibigyan mo ng isang magandang malawak ng ngiti yung isang Kimi for that mid lane. Pero dito sa may taas, 3v1 yung magaganap. Na-force na nga yung Black Dragon pero walang nakuha ni isa doon para sa side ng Alter Ego. But good shot dahil alam nila yung approach dito sa may mid lane.
Ay, pero meron na namang nangyayari dito, napagamit agad ng Purify. They were gonna look for something. Maganda yung iniisip ng Versatime doon with that abang kasi pero meron silang iniisip na plano at naiwasan pa yung golden hour. It's just looking like an okay play for Versatime kasi nakuha nila yung threat factor, yung intimidation na nandito pa rin sila sa mapa. Kaso nabigyan si Castle sa top side because of that visit from a fan. Ang bilis ng repo ng Alter Ego dito. As you can see, si Afan yung gumawa ng play do'n, siya yung nakakuha ng kill being the back siya. Hati nga lang sila in terms of the bounty para sa isang lapu-lapu ni Xiaoqi. Pero kita mo naman kung paano nagko-connect dito sa loob ng mapa yung Alter Ego after dun sa may gitna, repo dun sa may taas. Kung kakayanin na makabawas dun sa may bottom lane, gagawin nila. Pero 4v1 yung magaganap dito. Ayun na nga, they are going in fact for that 4v1. Nagpo 4-1 situation sila pero apakakunat with that bravest fighter pero mapupuruhan pa ata siya. Kaso makakakuha ata siya with a trade. Eto na, pasunod na si Alexander. Mukhang gusto pa rin ituloy pero that was it. Alter Ego's lead is just very prominent kaya medyo nahihirapan na yung Versatile with their 4-1 strat. Grabe din yung confidence ni Rauki for that lapu-lapu na kayanin. Zaman Force, napilit din dito ni March. Maiipit siya at yung ginawa dun sa may taas ay si March yung makakatanggap para sa side ng Versatime. Ngayon lang, tatlo yung naghati doon sa bounty, but magiging open naman ngayon yung turtle para sa side of Verso. Pero kita naman natin dito, it's all about the stats of the Alter Ego. Nakakasagutan sila. Si Justinian pa yung nakakuha ng turtle. Apat yung Uy, maiipit. golden Tatlo yung hour! mapipicturan. Ang ganda na lapag ng picture doon. Susunod pa yung isa dito. Pero hindi na masusundan pa ni AFK. Kalea is out. The 3 will be down. At alam naman ng Versatime na magiging open pa sila. Pero grabe yung binabatong pressure ng Alter Ego ngayon. Alter Ego has that halos 4K, 5K gold lead onto the side of Versatime and nakikita natin sa items, isang item pa lang si Dingaray kaya medyo kaya pa naman but then the goal each hero per match up yung katapat lang nila lamang na lamang yung Alter Ego pero Versatime they do have that mid-game power spike kung makakuha lang ng gold yung kanilang Harit, makakuha lang ng gold si March yun na yung go time nila eh. Pero that's why they are doing that 4-1 strat kasi they are trying to make space for that to happen. And all the while, ito na nga, binibigyan 2v1 and na-tower turret dive pa nga si Verso Castle. Kanina pa nabubugbog doon si Castle sa may top lane at nag improve yung playstyle dito ni Xiaoqi for that lapu-lapu. Yun nga lang, nababantayan naman si Harit doon sa may bottom pero mukhang makakaagawan pa nga ng resources. Good thing na lang si Justin yan. Alam niya yung gagawin niya being the jungler for the Versatime. But speaking of the time, masyado malalim yung playstyle dito ni Alexander. Alam niya kung paano magmama ng pesuhan. Pero anytime may papasukin na lang Ay, may katulad ng conceal. gagawin ngayon. May conceal play na nga yung nakita natin doon with that traction pulse. Taking out Verso March pero ngayon si AFK na rin naiwan doon. Si Kojik mukhang na magre-respo para lang may salba. Si AFK napakonceal nga naman. Golden Hour is gonna be dropped pero hindi siya makakahuli ng picture na gusto niya. At ito na naman si Kojik ay may iwan. That is the 4-1 scenario at nakakuha pa ng Sky Piercer stack si Dalvin. Grabe naman si Dalvin. Ito yung Kimi na mid-game pa lang tayo pero sobrang tapang niya. Ngayon, kanina, 3 kills yung nakikita natin. But Dalvin got another set of 3 kills. So, automatically, 6 na yung hawak dito na buhay ni Dalvin. Ang lalim ng pasok nila dun sa may Seabush. Knowing na medyo critical part yun. Nasa likod na yung isang Kimi pero di siya natatakot. Sinubukan din naman mag-approach doon ni Dingaray. Pero last call ng hit for that kill ay manggagaling sa isang Kimi. And now, Versatile, mahihirapan sila na depensahan yung pressure ng Alter Ego. Even for the side of the Versatile, nahihirapan na silang mag-connect-connect ngayon. Ayun na, all the times they try to create space for March, yung nangyayari sa mga 4-1 strat kasi hindi sila nakakakuha ng trade for that. Creating that space, yes, they were able to allow March to get a bit of free farm. Pero yung nangyayari kasi, hindi sila nakakakuha ng kill to trade it. But then now, meron nga namang engagement dito, Shake.
Medyo masakit yun, Golden Hour, tatlo yung napicturan. Zaman Force magagamit din. Ultimate is Gun, si March yung susunod do'n. Dalawa yung tatakbo sa side ng Versatime. Yung lima, grabe yung lalim ng mga pestuhan. Ayun And na nga tumipi. kitang-kita naman natin si Kazel, even the Yuzong and Kojek, the one-point hero ng Versatime na kanina ay nag-spike, hindi siya ngayon makaangat. Ito na nga, so napa-purify, taking away that Tsunami Slam on the side of Versatile. Meron pa namang Holy Shield para ma-block out tong push na to. Pero mabibigyan si Justinian. Ito na yun nata. They might be knocking 40 seconds till the Lord takes. Pero inch by inch, Alter Ego's just putting on so much pressure. 12K gold lead on the side of Alter Ego na ngayon. Hirap, 8-minute mark pa lang, pero grabe yung linis ng playstyle ng Alter Ego. Basag yung mga turrets mula sa labas ng base. Kaya pa naman depensa ng Versatile. Pero yung Holy Shield na lang doon sa may bottom yung natitira para sa side ng kalaban nila. And knowing si Alexander, yung bawat labag ng Golden Hour, sumasakto talaga sa tatlo. Hindi isa lang yung napipicturan. And ang hirap para sa isang kalaya with AFK. Last pick hero to for the Versatile, pero wala siyang nakukuha ni isa. Yun yung kailangan talaga ng Versatile right now. Right now, they just have to slowly recover. They have to really wait for their damage dealers to hit their timings. Pero yung pwedeng gawin talaga dito ng Versatile is, as much as possible, try to play for picks. If they could get one good kill, just play the numbers game. Nalalamang naman yung Versatile doon. Pero ito lang, yung mahirap lang dun sa play na yon is Alter Ego is ahead by a lot. So you will feel the impact nga, that gold difference impact when it comes to trying to pick someone off. Alam mo, good to mention na na andito na nga yung Alter Ego. Sobrang lawak na nakukuha nila pagdating sa resources, sa pera, sa kills. Wala pa nakukuha yung Versatile dito. Automatically, lahat ng turtles nasa side ng Alter Ego. Nababawi naman somehow ni Justinian yung isang turtle, pero hindi enough yun para sabihin natin na magkakaroon na agad ng mga items with the Versatile and even on the damage side. Now, the Lord is marching dito sa may top lane. Konti na lang, parang sobrang comfortable na ng Alter Ego na i-dive in yung turret dito sa taas. It's a slow push pero mukhang sasabayan ata ng Alter Ego tong Lord na to kasi they do wanna secure that inhibitor turret. Sila na yung kumakasa ng bala pero mukhang tutuloy na nga nila yung push na to. Tsunami Slam to follow up. All the while, meron pa namang Lord na nagpo-push sa top side. Ito, wala man lang napatay sa Versatile pero nabigyan si Afan with that deep play. Pero Golden Hour was popped as well as the Black Dragon. Pero nabigyan si Castle pero mukhang hindi pa naman ata mag-GG to. Pero makakalbo yung base ng Versatile. Kalbo na nga dito sa side ng Versatile. Mababasag din yung turret mula dito sa may mid lane. Ang sakit na ng Kimi bursting it out. Dalvin doing his job but trying to approach AFK. Apat yung dedepensa ngayon. Magiging tatlo na lang. Mukhang masusundan pa si Ryuki papasok. Si Xiaoki yung makakakuha ng points. Si March yung hahabol.